araw po sa ating lahat. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 23:12 or Proverbs chapter 22 verse 12. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po doon, apply your heart to instruction and your ears to the words of knowledge. Sabi po sa Good News Translation, pay attention to your father and learn all you can. In Bible times, napaka-importante po ng paggalang. Sabi nga ng Bible, honor your father and mother, di ba? And ito yung utos na merong pangako na sabi niya hahaba yung buhay mo. So sa kanila importante po talaga yung honoring no parents. Importante sa kanila yon kasi kapag ikaw bilang anak ay suwail ka, dadaling ka dun sa gate kung nasaan nandun yung mga elders at i-stone to death ka nila hanggang sa mamatay ka. So yung mga rebelding mga bata noon or mga anak ay dinadala sa elders no ng city tapos pinagbababato sila hanggang mamatay. Try to imagine no kung mangyayari po sa atin yun ngayon, no maubos lahat ng mga bata no. Kasi marami ng pasaway sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na po yung mga walang gabay ng mga parents nila. So, si Solomon nakita po ng Bible kung paano dapat natin tayo makinig sa ating mga magulang, no? Paano yan kapag yung tatay ko hindi naman mabuti? Makinig pa rin tayo kasi honoring eh. Kasama rin yun sa pag-honor pa rin natin sa kanila. So, paano yung nanay ko ganito? So, ganun pa rin, no? Igagalang pa rin natin sila kasi ayun yung nasusulat sa Biblia at ayun yung utos, di ba? Na gustong sundin natin ng Panginoon na buong puso, na paggalang pa din sa mga magulang, no? And ano yung teaching natin today? Ano yung matutunan natin sa verse na to na binasa po natin? Unang-una, number one, apply your heart to instruction. What does it mean? Application is very important. No, yung application po ng Word of God na hindi lang natin pinapakinggan yan, kundi o hindi lang natin yan sinasaulo or hindi lang natin yan binabasa, pero ina-apply din natin yan sa buhay natin. Sa pamumuhay natin everyday. Kaya importante yung walk with God everyday, yung daily word everyday. No, kaya pasensya na po nung nakaraan, di pa tayo nakapag-daily word because meron po kaming retreat na 2 days, actually 2 days retreat. Sobrang busy. Nakatutok po tayo doon and pasensya na po. Pero napaka-importante po ng daily word, no? So, talagang lagi ko po kayo pinapag-pray dito sa YouTube channel po natin na no, patuloy po tayong lumago sa karunungan at kaalaman no, sa ating Panginoon. So, hindi lang sa pakikinig, ulitin ko, kundi sa pag-apply ng salita po ng Panginoon. Pwedeng makinig ang tao pero hindi sila susunod, di ba? Pwedeng pakinig ka ng pakinig tapos lalabas na naman sa kabilang tenga mo, di ba? Hindi yun pag-apply. Sabi niya, apply your heart to instruction. Ibig sabihin, yung narinig mo, no, ilalagay mo sa puso mo, then i-apply mo sa buhay mo. Yung mga natutunan mo, no? Pwedeng sa magulang mo, pwedeng sa mentor mo, pwedeng sa coach mo, pwedeng sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, no, na talagang sila ay of course dapat iba doon talaga godly, no, mga godly person na umaalalay po sa atin, no, bilang mga Kristiyano o bilang mga anak po ng Diyos. So instruction is very important kasi 'di ba mapapabuti yung buhay mo. 'Di ba saan ka makakakita ng instruction na ilalagay ka sa kabutihan. Siyempre may mga instruction na hindi dadaling ka sa kabutihan, pero may mga instruction lalo na kung biblical 'yan, no? Mapapabuti talaga ang buhay mo. Lalong-lalo na ang tinuturo ng salita po ng Diyos po sa atin ay mas lalong gaganda, mas lalong pagpapalain po ang buhay ng mga taong nakikinig po ng salita po ng Panginoon. Kaya importante yung apply your heart to instruction. So your parents, teacher, no, sa mga pastors, leaders, and even godly parents, importante po yan. Napaka-importante, apply your heart to instruction. Pangalawa po, learn all you can, no? Learn all you can. Be teachable. Diba? Be open. Maging bukas ka. Huwag mong pigilan yung sarili mo, lalo-lalo sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. No? Huwag pong mag-invest po ng time. Di ba kailangan mag-invest tayo ng time, hindi pwedeng gusto natin lumago pero wala tayong time sa pakikinig, pag-aaral. No? Kailangan lagyan natin ng time. Invest time to grow. Importante nag-invest din tayo ng oras
sa paglago po natin lalong-lalo na sa ating spiritual na pamumuhay, na napakaimportante po na mahalagang sangkap sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ang paglago. Kasi hindi puwedeng 'di tayo dinesign ng Panginoon, sabi nga 'no, "But grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ," sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18, 'di ba po? Nakikita po natin do'n na importante lumalago po tayo sa kaalaman at karunungan ng ating Panginoon. So learn. No, learning is never stop. Gusto ko po sabihin na learning is never stop. Hindi po natatapos ah, ang pag-aaral 'no, hindi porket tapos ka na ng college, tapos ka na ng grade 12, tapos ka na ng, high school, hindi na, wala ng pag-aaral, hindi. No, tuloy-tuloy ang pag-aaral. 'Di ba sabi nga yung, if you stop learning, you start dying, 'di ba? Importante yung pagiging patuto lalong-lalo na 'no, sa lahat ng sa mga or kung nasaan aspeto ka ng buhay dapat lalo kang lumalago diyan kung nasaan ka man 'no, kung ano man yung yung career mo, position mo, or yung calling mo dapat lumago po tayo diyan. So pangalawa, learn all you can. Alam ko po na-bless po tayo sa pagpapahayag po o pag expose ng salita ng Panginoon at naniniwala po ako na itong salitang simpleng salita pero makapangyarihan po ang magdadala po sa atin sa paglago at pagbabago ng ating buhay. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, ng teachable heart. Buksan mo ang aming puso sa pag-aaral. Buksan mo ang aming puso para kami ay mabago, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa amin na may pagkakataon po kami, Panginoon, na makapag-aral ng makinig at makapag-aral po ng salita ng Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga tao po, Panginoon, na nakikinig ngayon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng gutom, uhaw sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, dinideklara po namin ang kagalingan po sa lahat po ng may sakit at karamdaman ngayong araw na ito, Panginoon. At sa mga nakikinig po, Panginoon, Lord, buksan mo ang kanilang puso. Correct us, lead us into your greater knowledge, Panginoon. I pray, Lord God, na itong programang ito hindi lang umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe, no, just click the bell button para pag may mga bago po tayong upload, ma-notify po kayo agad. And share, like, and comment. No, kung meron po kayo natutunan, please comment no, para alam po namin. Or kung nasang lugar ka pong nanonood, please comment po para po makapagbigay po na encourage pa po sa atin na makapaggawa po ng marami pang video dito sa Buhay Missionary Vlog. Marami pong salamat po sa lahat po nakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At palagi po natin sinasabi sa ating pagtatapos, mga kapatid, na mahal tayo ng Panginoon. God bless everyone. Thank you so much.